So itong chapter ay magsisimula nga sa pagpapatuloy ng monologue ni Dr. Vegapunk doon sa nakalipas na chapter. At dito ay sinasabi nga ni Dr. Vegapunk yung possibility na etong si Bonnie ay pwedeng mapatay ng isa sa mga pasifista dahil isa na ngang pirata ngayon si Bonnie. At etong senaryo na nga na to yung kinakatakot mangyari ni Dr. Vegapunk. So kaya naman dahil dyan ang ginawa ni Dr. Vegapunk ay patago niyang program ang lahat ng pasifista ng base kay Kuma. At maliban pa dito, si Bonnie yung nilagay niya sa may pinakamataas na authority pagdating sa lahat ng mga pasifista. So ibig sabihin, pagdating sa authority hierarchy ay mas mataas itong si Bonnie sa mga 5 elders. At so sa pagpapatuloy nga ni Dr. Vegapunk dito, ang sabi niya nga na kahit pa yung buong mundo ay maging kalaban ni Bonnie ay hindi naman siya ibebetray ng tatay niyang si Kuma. At so pagkatapos nito ay sinabihan ni Dr. Vegapunk si Atlas na sabihin ni Atlas kay Bonnie na si Bonnie nga yung may pinakamataas na authority o sa pagkokontrol sa mga pasifista. At so kaya naman dahil dyan ay biglang sigaw na nga etong si Bonnie at pinatigil niya lahat ng mga pasifista at sinabihan etong mga to na tulungan silang makatakas. At so lahat nga ng mga pasifista ay narinig etong boses ni Bonnie ngayon. So kaya naman etong pasifista biglang baling na sila ngayon sa mga Marines. So etong mga Marines naman yung babanatan na ng mga pasifistas na to. Pero sa kabilang banda ay nalaman o na-realize ni Saturn etong ginawa ni Dr. Vegapunk diyan nga sa mga pasifista. Kaya naman dali-dali etong si Saturn ay bigla niyang inistab etong si Dr. Vegapunk gamit nga etong isa sa mga paa niya. At then after nito ay dito na inutusan ni Saturn etong si Kizaru na patayin silang lahat na nandiyan. At so dito makikita na etong si Sanji at saka etong si Franky ay sinusubukan nilang pigilan o labanan etong si Kizaru. Pero etong si Franky ay na-pierced nga ni Kizaru gamit etong kanyang beam, habang sa kabilang banda etong si Sanji naman ay nagagawa niyang mablock etong mga beams ni Kizaru. Pero nung sa bandang huli ay na-pierced din ni Kizaru etong si Sanji. At so pagkatapos ni Kizaru dito sa dalawa ay biglang baling na ngayon siya dyan kay Bonnie. At nung papatay na ni Kizaru etong si Bonnie ay biglang dating na nga dyan, biglang labas na etong si Luffy at naka-Nika form na nga siya. At dito ay biglang sinuntok ni Luffy etong si Kizaru, kaya naman biglang tilapon na rin dyan etong si Kizaru ngayon. So yung ginamit na atake ni Luffy dito kay Kizaru, yung sa pagsuntok niya, isang normal na hacking nga lang daw yan. So walang bagong atake na ginamit etong si Luffy. But then ay pagkatapos ng pagkakasuntok ni Luffy dyan kay Kizaru ay dali-dali naman ginawa niyang rubber etong sahig o yung ground para naman saluhin at iligtas etong sila Bonnie sa pagkakahulog nila. Pero sa kabilang banda ay may kita nga dyan na etong si Saturn ay talagang titig na titig siya, talagang tingin-tingin siya dyan kay Luffy, habang etong si Kizaru ay nakaupo na nga siya dyan sa may ground at hawak-hawak niya na etong kanyang ulo. So mukhang okay lang naman daw dyan etong si Kizaru. Pero balik dito kay Bonnie dahil etong si Bonnie ay nag-rush na nga siya papunta dyan kay Dr. Vegapunk para tulungan etong si Dr. Vegapunk. At then ay dito na nga ni-reveal ni Dr. Vegapunk kay Bonnie na etong si Luffy siya si Nika. At so pagkatapos nito ay may kita nga na etong si Bonnie ay umiiyak na nga siya habang nakatingin dyan sa may kalangitan kung nasaan etong si Luffy. At ginagawa nga ni Luffy dito etong posing ni Nika. At so dito biglang salita na etong si Dr. Vegapunk at ang sabi niya nga dito kay Bonnie na siguro nga hindi pa nare-realize nito ni Bonnie. Kasi naman kahit maging nga raw siya si Dr. Vegapunk, hindi siya makapaniwala sa nakikita niya na etong si Straw Hat Luffy, yung bata na nakakuha sa atensyon ni Kuma, ay eto pala si Sun God Nika. At so kaya nga dito gulat na gulat etong si Bonnie, kaya nasabi ngayon ni Dr. Vegapunk na talagang tama etong si Kuma. At so now, ano pa nga raw ba yung magagawa ngayon ng Buster Call dyan? At then ay pagkatapos nito ay may kita nga natin etong ancient robot naman ay nagsisimula ng kumilos o nagsimula ng gumalaw ng pakunti-kunti lang kasabay etong heartbeat naman ni Luffy. At so pagkatapos dito sa side nila Dr. Vegapunk ay punta naman tayo dito na sa side ng mga Marines dahil inireport na nga nila na may napakalaki unbelievable large ship nga raw yung nag-a-approach papunta dyan sa isla ng Egghead Island. At so dito sigaw nga yung isa sa mga Marines at ang sabi niya nga dyan na sila yun walang duda. Pero ang akala nga raw ba nila
100 years ago na yung nakakalipas nung mag-disband na itong mga to. But then pagkatapos niyan ay dito makikita nga natin na biglang labas na ngayon itong Giant Warrior Pirates at sinisira nga nila lahat ng mga battleships ng mga Marines ngayon dyan. So dito ay sinusubukan pang lumaban ng mga Marines pero nainis nga sila, sabi nga nila na bakit nandiyan, bakit andi dito itong mga Giant Warrior Pirates na to. At so dito ay nireveal na nga yung dalawang higante na naglilid sa pag-ataking ginagawa ng mga higanting pirata dyan. At eto nga ay si Brogy at saka si Dory. So dito ay sabi nga ni Brogy, tinatanong nila kung ano yung dahilan kung bakit silang mga higanting pirata ay nandiyan. So sabi nga ni Dory ay napaka-stupid question nga raw niyan. At ang tuloy nga ni Dory, wala raw coincident dito sa mundong to. At eto nga biglang tawa si Brogy at ang sabi niya nga dyan, nandiyan sila para dyan mismo kay Straw Hat Luffy. Habang etong si Dory ay tawa nga rin siya, sabay sabi, The Sun God. So ibig sabihin ay alam ng mga higante na to na si Luffy, siya nga si Sun God Nika. At din ay pagkatapos nito, yan guys, so hanggang dito lang etong summary ng chapter 1106 natin. At so ayan, ay medyo kagulo-gulo na sila dito sa chapter na to. Biglang labas na etong mga higanting pirata na to. Pero yun nga, kapag lumabas na guys, etong si full chapter naman ni 1106 ay ipepresent ko na lang kagad sa inyo yan. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit. At so yun lang naman, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So huwag niyo pala kalimutan na mag-iwan ng like. So yan, ay ulit ay maraming salamat. So lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.